Alright. Good evening mga kabakyard. So medyo iba po ang setup ng video natin ngayon. Kasi po ngayon po ay gabi. So another video kaalaman naman po tayo na i-share dito sa ating channel. So ngayon po ang i-share ko sa inyo ay ang Krailings tank setup ko po. So dito ko po nilalagay yung mga bagong hatch na Krailings. So kung mapapansin nyo, hindi nyo po yan makikita sila. So papatayin ko po yung ilaw and then magpa flashlight po tayo para mas makikita po natin sila. So unahin ko po muna yung setup ko. Ito po ay 25 gallon tank. So dahil sobrang liliit pa naman po nila, dito lang naman po muna sila ilalagay. Tsaka na po natin sila set up ng mas malaki pag medyo malalaki na rin po sila. So more or less mga ka-backyard, meron po tayo ditong 300 Krailing. So ayan po, you can see mga ka-backyard, hindi po ako gumamit ng aerator kasi since medyo marami-rami sila, kailangan po ma-maintain natin yung water quality na hindi magdudumi agad. So ito po, kung mapapansin nyo, ito yung overhead ko na filter. Nandun po yung pump sa ilalim. So yung bagsak po ng tubig, naglagay din po ako ng another filter para po yung foam po to, nabibili to sa Shopee, makapal na klase ng foam filter para hindi po rekta doon sa tubig, hindi sila masyado nagagambala sa bagsak ng tubig. Okay, so papatayin po muna natin yung ilaw. Okay, ayan, flashlight tayo mga ka-backyard. Ayan, so andun po yung filter ko. Kung makikita nyo, nakabalot po yan ng pump pala, sorry, pump po. Yan po ang nagpapump papunta dun sa overhead na filter. Bale, binalot ko po yan ng tela kasi po nasasuction yung mga Krailings, nasasama po dun sa pagpump niya ng tubig. So binalot ko yan ng manipis na damit na luma para tubig lang ang nasasuction niya. Ayan, nakikita nyo mga ka-backyard, sana malinaw. Andyan po yung mga Krailings. Ayan. So active po sila ngayon kasi gabi. Sa umaga kasi hindi po ako makapag video kasi more on po na nagtatago sila. Ayan, ito rin po yung improvise ko na hides. Kung makikita nyo po, very budget lang po ang ginamit ko dito. Mga pinutol na PVC, yung blue. Tapos linagyan ko po ng mga pinutol din na straw sa loob. Ayan, makikita nyo po, sumisiksik sila dyan. So yung size nila sa ngayon, saktong-sakto po yung ganyang mga straw. So napakamura lang po yan. Yung isang balot niyan 20 pesos, ang dami-dami ng magagawa. So pwedeng-pwede nyo po yan gayahin para kung may mga Krailings kayo na bago din, saktong-sakto po yung ganitong setup. Importante po na may mga hide po sila para maiwasan po natin ang sobrang cannibalism or yung mag-aaway-away sila. So ayan, sana nakikita, medyo ayos tayo. Pasensya na, medyo maraming dumi-dumi yung natin. Ayan po, nagtatakbuhan sila. Ayan, yung mga baby Krailings natin. Sobrang liliit pa po yan. So more or less 300 po ang naibaba ko rito. O lampas pa siguro 300. So sana mabuhay natin at least 50%. Ayan. So ayan, kung mapapansin nyo mga ka-backyard, naglagay din po ako ng grass. Yan na yung pinaka snack nila, and dagdag din po yan sa hides. Ayan. Hornwort grass po yan. Ayan. Pwede din po yung guppy grass kung meron kayo. Ayan. Para hindi po sila magugutom.
hindi nila kakainin ang kapwa nila. Ayan, ang dami naglalakad-lakad na, nalulusog po sila. So yung iba niya nandito rin sa ibabaw, tumatambay po yan malapit sa yan sa ibabaw ng filter. Ayan. Napaka simpleng setup lang to mga kabakyard, pero maganda po ang resulta. So sa mga ganitong improvise po na hides ko, naiiwasan ko po yung sobrang cannibalism sa kanila, kasi nakakapagtago sila sa dami ng butas na yan. Nakakapag cover sila dyan, lalo kung umaga naghahanap talaga sila ng makokoberan para hindi sila naiistorbo. Ayan. Okay, so dito sa ganitong setup mga kabakyard, at least every 2 days po magpalit tayo ng at least 50% na tubig, kasi kung makikita nyo, nagpapakain din po kasi ako ng feeds para kompleto ang nutrients na nare-receive nila, yung PO1. So madali po magdudumi yung ilalim ng tank natin. Ayan, marami na pong mga dumi-dumi. Isasaksyon lang po natin yan. Dapat meron kayo ng pang-saksyon na nabibili sa mga pet shop para makuha natin yung mga dumi, kasi sooner po magiging ammonia yan sa tubig at magiging problema. Magsasanhi po yan ng pagkamatay ng ating mga grayling. So okay, so dito po talaga maingat tayo sa water quality. Unlike po sa malalaki, kaya nila mag-tolerate ng medyo madumi-duming tubig. Dito po importante na laging maayos po ang kalidad ng ating tubig. Okay, sa akin po every 2 days po sinasaksyon ko yan. Hindi ko naman kailangan 100%, at least 30% lang, as long as nakuha ko yung mga dumi na yan na nasa ilalim. Yeah, ayan, ang dami mga kabakyard, nakikita mo gagala-gala sila. So soon, after ilang months, yan naman po ang magiging pang benta natin. Okay, ayan po mga kabakyard. Kahit doon sa kabila meron din ako mga ginawang hide sa kabilang part. So ganyan lang po, para po sa mga bago dyan na naghahanap ng mga budget meal lang na setup. So hindi po natin kailangan gumasto ng mga mamahaling klase ng mga hides or kailangan marami agad na pipe. Yung iba kasi may gumagawa maraming pipe agad. So alam naman natin na yung blue pipes na yan ay may kamahalan. So ang ginagawa ko ganyan, minamaximize ko yung space, kasi yung laki nitong pipe na to, over pa naman po yan kumpara sa mga graylings. Kung makakita nyo, ayan o, saktong sakto sila sa mga ganyang kaliliit na straw. Okay, salamat po mga kabakyard. Yun lang po ang video natin sa gabi na to. So pasensya na kayo sa lightings natin, kasi hindi natin sila makikita kung bubuksan ko yung ilaw. So by flashlight lang po ang gamit natin. Okay, thank you mga kabakyard. Sana may na-share na naman po akong kaalaman sa inyo. And out.